November 2, 2025. Unang araw para sa 2 araw na bakasyon. Dito namin napili maggala at maglibot dito sa Hong Kong. At dito na rin ako kukuha ng tiyempo para iabot ang regalo ko sa aking asawa. Napakahirap sa kalagayan ko kung paano ko iaabot ang mga regalo ko. Dahil ako yung tipo ng tao na ayoko ng mga drama. Ayoko ng mga surprises. Ayoko ng mga arte at paligoy-ligoy pa. Pero wala akong choice kundi dapat gawin to. Dahil kinabukasan, kaarawan na naman ng misis ko. At dito na nga nagsimula ang pagkuha ko ng tiyempo. Guys, nandito na kami sa may Ferris wheel. Ito nga. And bumibili na siya ng ticket. At ngayon ay kinakabahan ako dahil meron ako ibibigay sa kanya pag nandun kami sa loob ng Ferris wheel. So sana teka, tinatawag kami. Sana dalawa lang kami dun sa may baboon. Let's try. Guys, pipili na kami. Sana dalawa lang tayo. Ay, gano'n. Dapat pin-private mo na lang sa atin. At dito nga sa part na to, nag-iisip na ako kung paano nga ba ang strategy ko. Kung paano ko nga ba iaabot sa kanya. Or kung may mga makakasama ba kami sa loob ng bagoon. Hindi ko alam. Basta kinakabahan ako. Ito na nga, nakasakay na kami. At sobrang malas, 8 kami sa loob. Kaya enjoy na lang namin yung view. At matapos nga namin ma-experience ang napakalaking Ferris wheel na to, ay nag-decide na kami umuwi. At ituloy, kinabukasan ang aming mga gala. At inabot na nga kami ng kinabukasan. Napakarami nangyari. Sumakay kami ng tram, naghintay ng matagal, nakakita ng mga tumatawid, nagtabi sa upuan, nakasalubong ng mga tram na napakagaganda. Kasi sobrang hirap nga ako humanap ng tiyempo. Ultimo sogo, nakita namin. Kahit si Professor X na tumatawid, nakita ko na rin. Umabot na rin kami sa Korte Suprema. Nakakita na naglalakad sa rilis ng tren. Nakakita na naglalakad na Food Panda. At naglakad ng naglakad na parang walang katapusan. At hanggang umabot na naman nga kami dito sa Ferris wheel na parang bang sinasabi na, Job, dito mo na ibigay yung regalo mo. Please lang, pagod na ako. Ngunit hindi pa rin ako makatsyempo dahil nahihiya ako sa mga magiging eksena dahil napakaraming tao. Kaya nakapag-decide na lang kami na bumili ng ice cream dito sa napakasikat na bilihang ito. Ginawa namin ay pumila, nagbayad at kumuha ng ice cream at i-enjoy itong moment na to. Kaya hindi ko alam kung kailan nga ba ako tsitsyempo. Basta ang importante ngayon ay magkasama kami at ini-enjoy ang bawat minuto. Hanggang sa umabot na nga kami na sumakay dito sa open deck tour bus. Medyo na-enjoy naman. At sa tingin ko, dito na ako tsitsyempo. Nung pasakay pa lang. Pero nagkamali ako dahil napakarami namin kasama. Medyo nakakatakot pala rito. O hindi ko alam. Baka yung nasakyan lang namin na driver ay talagang napakabilis mag-drive. Pero ganun pa man, in-enjoy pa rin namin. Pero sa tingin ko, hindi ito yung tiyempo
na para ibigay ko yung aking regalo. Dahil baka malaglag. Masayang lang yung pera ko. At matapos nga namin sumakay dito sa open deck tour bus, sumakay ulit kami ng ferry. Pero hindi na namin alam kung saan ba kami talaga patungo. Basta sumakay lang kami. Gusto namin maggala ng maggala ng maggala. At dito nakaisip ulit ako na baka ito na yung tiyempong hinahanap ko. Dito ko namin iaabot yung regalo ko. Pero tumingin ako sa paligid. Napakaraming tao. Kunti mo nga si Papay the Sailor Man. Umayat na. Kaya hihintay sa ibibigay kong regalo. At nang bigla na lang tumahimik. Pinagmasdan namin ang paligid. Nawak mo ang kanyang kamay. Patuloy ko siyang tinitingnan. At sa tingin ko, ito na yung hinihintay kong tiyempo para maibigay ko sa kanya yung pinakatatago kong regalo. Kinakabahan nga ako dahil hindi ako sanay sa mga ganitong eksena. Nababaduyan ako pero wala akong magagawa. Nandito na. Nang makita nga niya, ay tuwa siya at hindi ako nagkamali. Ito na nga, hinihintay kong tiyempo. At sana sa simple kong regalo ay napasaya kita. Hindi man ganun kalaki yung gastos ko sa regalo ko. Na importante, nakapagbigay pa rin ako. Dahil sa totoo lang, mas iniintindi ko yung hiya ko. At sa wakas, ito na nga, successful ang pagbibigay ko. Kaya, happy birthday sa'yo. At sana, hindi ka magbago. Habang buhay kitang mamahalin at sasamahan hanggang dulo.